Sa mundo ng showbiz, iilan lamang ang tunay na nagiging alamat habang sila'y nabubuhay. Isa sa mga pangalang hindi kailanman nawala sa mata ng publiko, si Gretchen Barreto. Kilala bilang isang artista, modelo at socialite. Ngunit sa likod ng kinang at kasikatan, marami ang nagtatanong, sino nga ba talaga si Gretchen? Isang babaeng tinitingala, ngunit laging napapagitna sa kontrobersiya. Minahal, kinamuhian, at patuloy na pinag-uusapan. Ang kanyang buhay ay tila isang pelikula, puno ng drama, misteryo, at mga lihim na pilit tinatago sa likod ng mga ngiti. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pangalan at bakit hanggang ngayon siya ay nananatiling isang palaisipan sa industriya? Sa bawat henerasyon ng showbiz, may mga pangalang hindi lang basta kinilala, kundi isinulat mismo sa kasaysayan ng industriya. Isa sa mga iyon, si Gretchen Castelo Barreto, ipinanganak noong March 6, 1970. Siya ang ikalima sa 7 anak nina Miguel Alvir Barreto at Estela Castelo Barreto. Isang pamilya na nagluwal ng mga bituin. Kasama rito ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Marjorie at Claudine Barreto. Gayon din ang pamangkin na si Julia Barreto. Taong 1984 nang tuluyang pasukin ni Gretchen Barreto ang mundo ng showbiz. Siya ay kabilang sa mga pinakabagong Regal Babies, kasama sina Janice de Belen na dati nang kilalang child actress at ang nooy baguhang si Nadia Montenegro. Sa pelikulang 14 Going On Steady, ipinakilala nga si Gretchen bilang isang singer-actress at siya din ang napiling umawit ng official soundtrack nito. Bagamat hindi kinagiliwan ng mga kritiko ang awitin, agad naman itong naging radio hit at tumatak sa masa. Ngunit kasabay ng tagumpay, lumutang din ang mga intrigang nag-ugat sa pagitan ni Gretchen at Janice de Belen dahil umano sa tanong kung sino nga ba talaga ang nararapat kumanta ng theme song. Sa pelikula, si Gretchen ang pinili upang awitin ang kanta, samantalang si Janice naman ang binigyan ng mas mahabang exposure sa pagsasayaw ng awitin sa film credits. Mula roon, nagsimula ang pag-usapan ang umano'y tensyon sa pagitan nila. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang pagsikat. Sunod-sunod na pelikula ang kanyang pinagbidahan, gaya ng Ang Mga Kwento ni Lola Basyang, Paalam, Bukas ang Kasal Ko, Life Begins at 40, at Goat Buster. Bagamat inilunsad siya bilang isang singer-actress, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Gretchen na mag-record ng sariling studio album noon sapagkat taon-taon ay sunod-sunod ang mga pelikulang inilaan para sa kanya. At sa kabila ng murang edad, pinili ni Gretchen na iwanan ang kanyang pag-aaral sa high school upang ituon ang lahat ng oras at lakas sa kanyang showbiz career. Ngunit kasabay nito, bumukas din ang pintuan ng mas malalaking pagsubok at kontrobersiya. Pagsapit ng 1988, isang malaking pagbabago ang dumating sa karera ni Gretchen Barreto. Pinapirma siya ni Robbie Tan bilang contract star ng Seiko Films. At dito nagsimula ang kanyang pinakakontrobersyal na yugto sa showbiz. Taong 1989, tuluyang iniwan ni Gretchen ang kanyang imahe
bilang isang teeny bopper actress. Sa ilalim ng Seiko, siya ay muling ipinakilala at sa pagkakataong iyon bilang isang sexy siren ng pelikulang Pilipino. Sunod-sunod ang kanyang ginampanang pelikula kabilang ang Lihim ng Golden Buddha, Ipaglalaban Ko, Tukso, Layuan Mo Ako, Ama, Bakit Mo Ako Pinabayaan, at paminsan-minsan. Dahil sa tagumpay ng mga softcore films na ito, itinuring si Gretchen bilang isa sa mga tinaguriang ST Queens kasama sina Rita Avila, Cristina Gonzalez at Rina Reyes. Sila ang mga bituing nagreyna sa pinilakang tabing noong panahong iyon. Ngunit kasabay ng pagsikat, dumating din ang matitinding intriga. Noong 1992, habang ginagawa ang pelikulang Ako ang Katarungan, nasangkot si Gretchen sa isang kontrobersyal na relasyon sa kasal na aktor na si Bong Revilla. Isang affair di umano na tumagal ng 4 na buwan. Sa parehong taon, bumalik si Gretchen sa kanyang orihinal na tahanan, ang Regal Films, kung saan niya muling pinatunayan ang kanyang kahusayan sa pelikulang Bakit Ako Mahihiya at Kailangan Kita, katambal si Gabby Concepcion. Subalit hindi lamang pelikula ang pinasok ni Gretchen. Pagsapit ng 1994, sinubukan niya ang bagong mundo ng telebisyon bilang co-host ni Boy Abunda sa late-night talk show na Show and Tell. Isa itong pagtatangka upang baguhin ang kanyang imahe mula sa pagiging sexy actress tungo sa pagiging mas wholesome at commercial sa paningin ng publiko. Ngunit hindi nagtagal ang pagbabagong ito. Umalis si Gretchen sa programa matapos siyang mabuntis sa anak nila ng negosyanteng si Tony Boy Cojanco. Pinalitan siya ng isa pang sexy actress, si Anjanette Abayari. Ngunit matapos ang ilang buwan ng pagbagsak ng ratings, tuluyang kinansela ang palabas. At bago matapos ang dekadang iyon, muling nasangkot si Gretchen sa isang iskandalong yumanig hindi lamang sa showbiz, kundi sa politika at lipunan. Ang tinaguriang Brunei Beauty's Affair noong 1993. Isang kontrobersiyang nagdagdag ng mas malalim pang misteryo sa kanyang pangalan. Taong 1994, muling naupo si Gretchen Barreto sa gitna ng isang iskandalong yumanig sa buong bansa, ang Manila Film Festival issue. Sa gabing iyon, kasama niya sa entablado ang Miss Universe Mauritius Beauty Queen na si Viveka Babaji at aktor na si Rocky Gutierrez. Sila ang nag-anunsyo ng panalo para sa Best Actress. Ngunit imbis na ang tunay na nagugi na si Aiko Melendez, si Rufa Gutierrez ang tinawag bilang nanalo. Nahuli sa kamera si Rocky Gutierrez na itinago ang sobre na may tamang pangalan, habang si Viveka ay narinig na nagsabi ng mga salitang "Take it, take it", sabay abot ng tropeyo kay Rufa. Hindi lamang iyon ang naganap. Nang dumating ang parangal para sa Best Actor, muling nangyari ang pandaraya. Ipinahayag ni Rufa Gutierrez at Nanette Medved na si Gabby Concepcion ang nanalo. Gayong si Edo Manzano ang tunay na karapat-dapat sa tropeyo. At sino nga ba ang naglantad ng lahat ng ito? Walang iba kundi si Gretchen mismo. Siya ang nagsiwalat sa publiko na ang utak sa likod ng iskandalong ito ay walang iba kundi ang talent manager na si Lolit Solis at ang kilalang ina
ni Rufa, si Annabel Rama. Inamin pa ni Gretchen na inalok siya ng pangakong Best Actress Award sa susunod na taon kapalit ng kanyang pananahimik. Subalit pinili niyang magsalita at sa kanyang paglantad, lumubog ang mga pangalan ng ilang pinakamalalaking personalidad sa industriya. Kalaunan, umamin si Lolit Solis sa kasalanan, habang sina Rufa at Rocky Gutierrez, Nanette Medved at Rebecca Babaji ay kinasuhan ng estafa. Isang taon matapos ang eskandalo, muling naging sentro ng balita si Gretchen. Ngunit sa panahong iyon ay mas personal na dahilan. Siya ay nagdadalang tao at isinilang ang kanyang anak na si Dominic. Sa pagkakataong iyon, inilantad na rin niya sa publiko ang kanyang relasyon sa bilyonaryong negosyante na si Antonio Tony Boy Cojuangco Jr. na 20 taon ang tanda sa kanya. Hayagan ding inamin ni Tony Boy na siya ang ama ng anak ni Gretchen. At mula noon, unti-unting iniwan ni Gretchen ang mundo ng showbiz upang mag-focus hindi bilang isang artista, kundi bilang isang ina at kapareha ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Matapos ang ilang taong pananahimik, muling nasilayan sa telebisyon si Gretchen Barreto noong huling bahagi ng dekada 90. Isa siya sa mga co-host ng variety show na ASAP sa ABS-CBN. Ngunit ang kanyang seryosong pagbabalik sa pag-arte ay nagsimula noong 2001 sa teleseryeng Sa Dulo ng Walang Hanggan na pinagbibidahan ng kanyang nakababatang kapatid na si Claudine Barreto. Ayon kay Gretchen, si Claudine mismo ang nag-udyok sa kanya na bumalik sa showbiz matapos ang mahabang panahon ng pamamalagi sa anino ng spotlight. Noong taong ding iyon, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Marjorie at Claudine, lumabas siya sa programang Private Conversations with Boy Abunda, ang unang pagkakataon na humarap silang magkakasama sa isang pampublikong panayam. Ngunit gaya ng nakasanayan, hindi naging tahimik ang pagbabalik ni Gretchen. Noong 2006, naging laman ng balita ang matinding sagutan nila ng aktres na si Don Zulueta. Sa hiwalay na panayam, kapwa nila inamin na hindi sila nagkakaunawaan. Bagamat makalipas ang ilang buwan, kapwa rin nilang kinumpirma na naayos na nila ang alitan sa pribadong paraan. Sa parehong taon, tinanggap ni Gretchen ang lead role sa pelikulang Matakot Ka sa Karma, isang Metro Manila Film Festival entry noong December 2006. Ito ang kanyang unang pelikula mula noong 1995 at agad itong nagbigay ng malaking buzz bilang kanyang movie comeback. Hindi rin natigil sa pelikula at telebisyon ang kanyang pagbabalik. Noong 2008, inilunsad ni Gretchen ang kanyang unang studio album na pinamagatang Unexpected. Kasama rito ang single na Please Don't Ask Me. Sa parehong taon, bumida rin siya sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya kung saan ginampanan niya ang isang kerida ng politiko, katambal sina Philip Salvador at Tonton Gutierrez. At dito, sa isang dramatikong pagganap, tuluyang natamo ni Gretchen ang kanyang unang acting award, ang Best Single Performance by an Actress mula sa PMPC Star Awards for TV. Taong 2009, naglabas siya ng ikalawang album na pinamagatang Complicated na may kasamang single na may pamagat na Ready to Take a Chance Again. Subalit kasabay ng muling pag-usbong ng kanyang career, lumitaw din ang panibagong kontrobersiya.
Si Gretchen ay naugnay umano kay Rodolfo Dodi Puno, ang Executive Director ng Road Board ng DPWH. Kumalat ang balitang siya ay di umano'y tumatanggap ng komisyon mula sa mga pondong inilaan ng ahensya. Isang usapin na muling nagbigay ng bahid ng intriga sa pangalan ni Gretchen Barreto. Noong 2010, muling bumida si Gretchen sa Maalaala Mo Kaya, kung saan ginampanan niya ang isang byuda na umibig sa isang pari na ginampanan naman ni Jo Marie Iliana. Isang matapang na papel na nagbigay sa kanya ng ikalawang Best Single Performance by an Actress mula sa PMPC Star Awards for Television. Ngunit ang pinakamalaking yugto ng kanyang pagbabalik ay dumating sa pamamagitan ng teleseryeng Magkaribal ng ABS-CBN, isang proyekto na orihinal na nakalaan para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Claudine. Ngunit dahil sa paglipat ni Claudine sa kabilang istasyon, si Bea Alonzo ang pumalit bilang kanyang kapareha sa istorya. At dito, ipinakita ni Gretchen ang kanyang pinakamatinding acting performance sa telebisyon. Dahil dito, siya ay kinilala bilang Best Drama Actress ng PMPC Star Awards for Television noong 2011. Kasabay ng kasikatan ng Magkaribal, inilunsad ng bench ang kanyang unang perfume line, ang Greta, na mas nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang eleganteng socialite at fashion icon. Pagkatapos ng tagumpay na iyon, nakatakdasa ng bumida si Gretchen sa teleseryeng Alta noong 2012, isang high society drama kasama sina Casey Concepcion at Angelica Panganiban. Ngunit hindi ito natuloy at mula sa pagkansela ng proyektong iyon ay dumating ang isang bagong pagkakataon, ang makasama ang rising stars na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa Princess and I. Dito, ginampanan niya ang kontrabidang si Ashi Behati na agad namang tumatak sa mga manonood. Noong 2013, lumabas siya sa teleseryeng Huwag Ka Lang Mawawala sa personal na kahilingan mismo ng bidang si Judy Ann Santos. At makalipas lamang ang 2 buwan, ginawa ni Gretchen ang kanyang unang Cinemalaya film entry, ang The Diplomat Hotel. Pagsapit ng 2016, muling lumutang ang pangalan ni Gretchen Barreto, hindi na lamang bilang isang artista, kundi bilang isa ring negosyante. Kasama ang kanyang longtime partner na si Antonio Tony Boy Cojanco, lumahok sila sa state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan. Noong 2017, lalo pang umigting ang kanyang ugnayan sa mundo ng negosyo nang maiugnay siya sa mga negosyo ng kontrobersyal na gambling operator na si Charlie Atong Ang. Maging si Tony Boy Cojanco ay nakisangkot din sa casino venture sa Okada, Manila, isang hakbang na nagpatibay sa imahe ni Gretchen bilang bahagi ng makapangyarihang social elite. Ngunit hindi lamang negosyo ang bumalot sa kanyang pangalan. Noong October 2019, sa burol ng kanyang ama na si Miguel Barreto, naging sentro si Gretchen ng isa sa pinakamainit na family feud sa kasaysayan ng showbiz. Ang kanyang presensya roon ay nagbunsod ng matinding banggaan laban sa kanyang kapatid na si Marjorie, na umabot pa sa puntong kailangang makialam maging si Pangulong Duterte mismo. Ngunit higit na mas mabigat ang kontrobersiyang dumating pagsapit ng July 2025. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, dating security head ni Atong Ang, si Gretchen umano ay may malaking kinalaman sa di umano'y pagkawala ng mahigit 100 sabungero mula 2021 hanggang 2022 sa Luzon.
Mariing itinanggi ni Ang paratang at nagsampa ng counter affidavit sa Mandaluyong Regional Trial Court. Ngunit ang pagbabanggit ng pangalan ni Gretchen sa kontrobersiyang ito ay muling nagbukas ng tanong. Hanggang saan nga ba talaga ang lawak ng kanyang impluensya at hanggang saan ang kanyang pananagutan? Sa kabila ng lahat, nananatili ang kanyang marangyang pamumuhay at noong November 2024, kinumpirma ng ulat na si Gretchen Barreto ay isa ng bilyonarya. Subalit maliban pa sa lahat ng mga kontrobersiyang nakatikit sa kanyang pangalan, kumalat din ang isang kwentong halos maging urban legend sa showbiz at social media. Ang tinaguriang elevator incident ni Gretchen Barreto. Ayon sa mga kwento, noong bandang December 2004, si Gretchen raw ay may regular na schedule sa isang spa sa loob ng RCBC Tower sa Makati. Kasama niya ang kanyang 4 na bodyguards at isang personal assistant at hindi umano siya komportable na may kasama pa sa elevator. Gusto raw niyang solo siyang sumakay. Isang araw, sumabay raw sa elevator ang isang may edad na babae. Di umano, pinakiusapan ni Gretchen ang kanyang mga bodyguard. "Guard, can you tell this old lady to step out of the elevator?" Ngunit ang sagot daw ng babae ay nagbago ng lahat. "Guard, tell this social climber to step out of my building." Ayon sa alamat, ang ginang ay si Vivian Yutenko, miyembro ng pamilyang nagmamay-ari ng RCBC Tower. At mula noon raw, ipinatigil ang pagpasok ni Gretchen sa gusali, isang band na naging viral sa mga chismis at kwento ng mga osyosero. Ngunit isang gabi, mariin itong pinabulaanan ni Gretchen. Sa mundo ng showbiz, gaya rin ng isang kasabihan, kung may usok, baka may apoy. At sa bawat yugto ng kanyang karera, mula sa kanyang pag-ahon bilang isang regal baby, sa pagiging ST Queen, sa mga iskandalong yumanig sa industriya, at hanggang sa mga negosyong inuugnay sa kanya, isang bagay ang malinaw: si Gretchen Barreto ay hindi kailanman naging ordinaryo. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling palaisipan, ano ba talaga ang tunay na mukha ni Greta? Isang aktres na nilamon ng intriga at kapangyarihan? O isang babaeng biktima rin ng walang awang mundo ng chismis, politika at showbiz? Sa likod ng kanyang mga ngiti at alahas na kumikislap ay may mga tanong na hindi kailanman nabigyan ng sagot.